So, Gospel Reflection ngayong March 8, no, 2026, no, third Sunday of Lent. Na supposed to be, ito rin yung International Day for Women. No? So, yung Gospel ngayon is about the Lord meets yung Samaritan, no, yung Samaritan woman, no, dun sa Jacob's Well, na hinighlight na itong story itong gospel na to. The Lord communicates with Samaritan na hindi naman talaga ginagawa during that time. Hindi nagkikibuan daw yung mga Hudyo at yung mga Samaritano ay yung mga Samaritans daw, hindi sila nagkikibuan. Pero siyempre si Lord yun si Lord yun. Pero ang kagandahan nito na sinabi rin ni Father Joel Gatus na yung mga babae daw na sumasalok dun sa Jacob's Well umaga para hindi masyadong mainit. Pero itong Samaritanang babae kumukuha ng tubig tanghaling tapat at mainit kasi walang tao, dahil ito sinabi na rin ni Lord, ito yung may anim na lalaki na nakarelasyon. Okay, 6. No? Biblically, yung 6 daw, incomplete ang ibig sabihin yan. So, it goes to show na ang tao, paulit-ulit na, kahit sabihin mo na diba? Kahit sabihin mo na nangungumpisan or gumagawa ng nagkakamali yan. Minsan yung mga pagkakamali nila dati inuulit nila. So bakit kayo matatakot magkamali? Wala kayong growth kung hindi kayo nagkakamali. Ibig sabihin, hindi kayo nagtatanda. Yung iba kasi sa atin, paulit-ulit na nagkakamali pero hindi nagtatanda. Meron naman takot magkamali kaya hindi nag-grow. Kasi wala kang makikitang growth sa isang bagay, sa mga tamang bagay. Wala kang makikitang confidence kung ang ginagawa mo puro komportable. Growth comes with being uncomfortable. Pag hindi komportable, doon ka lalago. No, hindi ka matututo kung lagi mo hindi ka matututo. Hindi ka matututo sa buhay, hindi ka matututo na kung hindi mo kayang tanggapin yung mga negative comments, no? Yung sasabihin na may mga ganyan, di ba? Kasi yung negative comments na yon would make your personality stronger. That should give you more time to be with the Lord. The more na inuusig ka ng mga tao, the more na binabas ka, the more na sinasabihan ka dahil sa mga pagkakamali yun, the more na kailangan mo si Lord. Si Lord is hindi mo mapapansin o hindi mo mararamdaman sa mga tama, komportableng bagay. Si Lord mararamdaman mo sa hirap. Kaya kung takot kayo nagkakamali, huwag kayong magtaka na hindi kayo mag-grow. Huwag kayong magtaka kung bakit lagi kayong kabado sa buhay at hindi kayo makapag-isip ng tama dahil ayaw nyo magkamali. Kasi wala namang taong perfecto. Kung meron man consistent sa tao, minsan yung mali niya, inuulit-ulit pa niya. Same mistake repeated many times. Isang pagkakamali, maraming beses niya nang inuulit. Example, yung pakikipagrelasyon sa may asawa. Example ko lang yun. So, yun lang pa.